Hello, hello, video log. Ayan. So, ang topic ko ngayon is, ito ang title niya. It's a calling you answered. Ayan. Siguro sa end na ng video ko sasabihin kung ano saan yung pinaka-inspiration ko dun sa kung bakit ganun yung title. Pero kasi this whole week parang nahirapan ako gumawa ng content because I realized na, well, teka, hindi tayo pwede magtuloy-tuloy kasi 'pag diniscuss ko 'to, baka may masasaktan na mga tao, gano'n. And it's about, yung generational patterns, generational breaking generational cycles, gano'n. Kasi ako mahugot ako dun sa gano'ng topic. Kasi ang dami kong pinagdaanan na related sa gano'n and marami na ako napansin ever since I was, 7 years old, tungkol sa mga gano'ng bagay na alam ko na mali, pero parang siyempre nakasanayan yun ng mga tao. So, parang wala kang magagawa, kasi bata ka at that time na you have to go with the flow or else parang parang wala, wala KJ ka or, what is that term? Parang balat sibuyas or parang pikon ka. Parang you need to grow thick skin, parang you need to suck it up, gano'n. Yung mga terms na parang makisama yun, makisama ka na lang, gano'n. Pero kung iisipin natin, mali yung mga practices nung nung mga matatanda na sila nakasanayan nila yon pero nadadala pa rin sa mga susunod na henerasyon. Yun yung supposed to be the dapat topic na gagawin ko. Kasi alam mo parang na-inspire ako dun sa isang video ni, ano yun, pangalan niya? Millie Bobby Brown? Yung sa Stranger Things. Kasi hindi ako nanonood ng Stranger Things. Parang nung umusok kasi siya, parang ang dami nang nag-hype na parang pinapanood din nila. So ako parang ayokong panoodin. Ganun. Tapos recently, parang naglabas siya ng video. I think na-save ko ata yun. Naglabas siya ng video na tungkol sa, kasi masyado siya na-criticize na eto siya, parang ganito. Ito. Hopefully sana nakita niyo 'tong TikTok na video na 'to. Oo, parang in-address niya yung mga tao na nagsusulat ng articles tungkol sa kanya about yung sa itsura niya. Kasi iba siya siyempre nung bata. Para if I'm not mistaken na yung, Stranger Things kasi parang bata pa sila noon. And then siyempre child stars, they are growing up, gano'n. Tapos alam mo 'yan, ang daming comment ng mga tao na hindi naman dapat, very inappropriate, gano'n, na bakit mo kailangang i-criticize yung image ng mga tao, mga gano'n. And then ako na-realize na, teka, parang ang dami kong hugot sa ganyan. Like hindi naman ako celebrity or what, pero parang nung bata kasi ako, parang napagdaanan ko yung mga gano'n na sobrang free nung mga tao na magsabi na lang ng kung ano-ano towards sa'yo, gano'n. And then they will treat it as, alam mo 'yun, parang ikaw yung center of attention ngayon, gano'n. Parang ikaw yung pagtatawanan ngayon. So, parang makisama ka na lang. No, bakit? Ayun, so gano'n yung mga parang ipaglalaban ko dapat noon. Tapos naisip ko, oo nga 'no, hindi ko puwedeng i-discuss 'to, hindi ko puwedeng gawan 'to ng video because maraming magre-react, maraming masasaktan, gano'n. Na parang yun nga, na bakit mo pa kailangang, um, gawan niya ng, I don't know if maybe I'm buoying myself, pero bakit mo kailangang gawin na issue 'yan, gano'n. Parang hindi naman siya gano'n ka-big deal, gano'n. Pero parang
Sa'kin, no. Akala mo lang hindi, gano'n. Pero kung hindi mo pa narinig, walang nagre-react tungkol dito, pues gusto ko mag-react. Parang gano'n yung stance ko. And then pinag-iisipan ko na itutuloy ko ba o hindi. Gano'n. Kasi nung na-conceptualize ko na yung ideas, yung mga sasabihin ko, parang medyo, alam mo yun, very enrage ako nun. Kasi parang nagre-reminisce lahat ay bumabalik lahat ng mga memories ko. So parang yung mga sana ginawa ko nung bata ako na parang hindi dapat, alam mo yun, sana hindi ako naging masyadong mabait. Sana sumagot ako, gano'n. Kasi kung hindi kung sumagot ako, yeah, puwedeng naging negative yung image ko, pero at least naipagtanggol ko yung sarili ko, gano'n. On those episodes, parang gano'n. So, parang sa'kin, parang gagawa ko ba 'to ng video, ilalabas ko ba 'to? Parang ano ba ang goal ko sa paggawa ng video na 'to? I mean, sa'kin lang naman gusto ko ng change. Hindi ako nag-video para mang-away, pero kung mayroong masasaktan is, alam mo 'yun, nandun ako sa part na parang, hindi naman ganyan yung image mo. Parang you are bubbly, you are happy person, gano'n, you are peaceful person. Parang nakilala ka ng tao na, masayahin ka lang, and then ngayon biglang bakit ka ganyan? I mean, ang dami kong iniisip na gano'n. So, parang hindi ako makapag-record. Ta's naisip ko, siguro palitan na lang natin, oo. Gawa na lang tayo ng ibang video na hindi makaka-offend, gano'n. Mas safe. Parang balik na lang tayo sa manifestations and affirmations kasi, yeah, mas maraming matutulungan na tao kung magdi-discuss tayo ng tungkol do'n, 'di ba? Pero naisip ko, yung spiritual awakening kasi hindi naman siya laging love and light, eh. Parang hindi siya laging happy-happy, kumbaya, gano'n. More on marami siyang shadow work, gano'n. Kung gusto mo na magbago as a person, kung gusto mo na mas mag-improve as a person, um, hindi naman lahat ng tao is ay, ano yung nangyari? Hindi naman lahat ng tao is makakaranas ng ano, like ganito na angel numbers type of thing. Pero kung gusto mo magbago as a person, ibabalik at ibabalik sa'yo ni universe yung mga situation na ayaw mong harapin. Ibabalik sa'yo ni universe yung mga situation na gusto mong kalimutan because kailangan magpalit ka ng approach, gano'n. Parang ibabalik sa'yo ni universe yon because pag-iisipin ka niya na, okay, sa ganitong sitwasyon, anong gagawin mo? Yung mga gano'n na kasi parang ite-test ka niya kung are you going to repeat the same cycle? Are you going to repeat the same patterns? Komportable ka na ba sa ganyang pattern uli? Or are you going to change something? Tapos napaisip tuloy ako na, oo nga 'no. Well, anyways, ang ginawa ko naman is hindi ko ipinilit yung sarili ko na mag-record, gano'n. Parang hinayaan ko lang na inisip ko na lang na may way, baka merong way na puwede ko 'tong i-discuss ng hindi ako makaka-offend. So, napaisip talaga ako, hindi, walang way, eh. Parang if I'm going to kung ikukuwento ko siya ng parang wala lang, parang ganito kasi yung gawin mo, ganyan. Parang it will pass, gano'n. Magmo-move on lang tayo, 'di ba? Alam mo yung parang in-invalidate ko naman yung lahat ng feelings na nung mga tao na nag-undergo sa gano'n. Like, hindi ko alam kung nakakita ka na ng mga videos na gano'n. Kasi minsan nakakita ako ng yung mga clips, mga TikToks na
Kaso hindi sila nagpapakita ng mukha, eh, more on parang still picture lang tapos puro text gano'n ta's babasahin mo lang. Pero yung hanash andun, eh, gano'n. So parang, okey. Wala pang may lakas ng loob na magsalita, na mag-speak magkuwento ng mga stories nila. Like, why? Dun ako napaisip ako na, oo nga 'no, bakit? Pero siguro kasi mahirap naman nga yung ganito na bigla kang haharap. Paano kung may makakilala sa'yo, 'di ba? Ta's mag-iisip sila ng kung ano-ano tungkol sa'yo, 'di ba? Mahirap nga naman yun. No, so I understand. Parang ako siyempre parang ayoko din naman ng gano'n na sitwasyon. So parang pinipili ko pa rin yung content na ilalabas ko, yung sasabihin ko, gano'n. Pero hindi tayo puwedeng sumunod sa template ng lahat, eh. Na como ganito yung content ng iba, gano'n din yung sa'yo. Parang hindi ka authentic nun, eh. Parang ano ka ba? Ano yung tunay na ikaw? Ano yung like sino sino ka ba? Like ano yung gusto mong i-share from your heart? Ano yung gusto mong changes na mangyari? Like we're not hindi, we are not going hindi naman tayo nagpapa-cute lang dito kasi parang yung looks kasi parang hindi naman ikaw magugustuhan ng lahat, gano'n. Like eto nga, eh, 'di ba yung ikukuwento ko dapat na something about sa generational patterns, like dumaan naman ako sa time na gustong-gusto ko ng mga tao, lahat ng attention nasa akin. Ang problema nakaka-suffocate kaya yung gano'n, hindi siya masaya na laging sila nakatingin sa'yo na para silang ano, "Ayoko, lumayo kayo sa'kin." Yung mga gano'ng hindi siya masaya. And then meron din namang times na, alam mo yun, bibigyan ka nila ng attention simply because gusto ka nilang sirain, gano'n. Or merong personal ano yun, may grudge dun sa hindi sa'yo. Parang ginamit ka lang na tulay para masira yung ibang tao, pero padadaanin sa'yo. What I mean is, 'pag nasira nila ikaw, kasiraan siya nung isang tao na yun yung pinupuntirya nila. Parang indirect, parang gano'n. Sinasabi ko sa'yo, sa dami ko na-experience, I mean, marami na akong nakitang patterns na mga ganyan. So, parang kaya nababasa ko talaga yung mga tao, kung ano yung mga intentions nila. And so far sa buhay ko, marami din akong mga naiwasan na mga tao na pinipili ko na 'wag na lang silang samahan or ako na lang yung lalayo kasi or else parang it's a bad day. Gano'n, it's a bad day. Parang ayokong ma-stress, gano'n. Ayokong pumunta sa ganito na para lang ma-stress, para gawing circus yung buhay ko, mga gano'n. Okey, masyado na ako nagba-blab ng hanash, pero iba yung mismo kong yung topic. Ang topic ko kasi talaga ngayon is kung paano ko naibalik um, yung joy or yung energy ko, gano'n, sa kung bakit ako nagvi-video uli ngayon. Kasi since lagi akong divinely guided, I mean hindi 'to pagba-brag ha, pero kasi since nagpapakita naman ako somehow ng proof, gano'n. Pero hindi naman 'yun yung point. Parang gusto ko lang i-share 'yun. I'm not bragging anything, gano'n. Kasi lahat naman tayo, we can be divinely guided. I mean, nagdadasal tayo, gano'n. 'Yun pa lang, eh, nagdadasal tayo and if you want to know your purpose, ask for your purpose. And someone will answer. Someone will answer. Kaya nga yung title ko, It's a Calling, You Answered. 'Di ba? Yan dahil since divinely guided ako lagi, yun din yung naging way ko like this week na okay. Siguro kung nakakita ka na sa
sa sa YouTube or sa TikTok ng mga video na yung mga tarot card readers. Um, so far kasi ako naniniwala ako sa gano'n. Like alam ko naman siyempre na in general naman 'yun, na I do understand that and hindi mo naman dapat siya paniwalaan yung parang, narinig mo lang so paniniwala ka na, gano'n. Hindi naman. Ako kasi, um 'pag may nakikita ako, I look at it on a different angle, gano'n. On a different perspective or opinion ng, person A, person B, person C, gano'n. And hindi ko naman siya masyadong dinidibdib. Pero this time kasi parang, teka, magkakaiba sila na tarot card readers, pero alam mo 'yun, parang pare-pareho yung mga sinasabi nila. Hindi naman same yung minsan-minsan medyo exact words, pero parang yung theme is pare-pareho na parang, teka chine-check ko yung mga date. Parang hindi, magkakaiba yung date, kung kailan nila ginawa. So parang, wait lang, para ba talaga 'to sa'kin? Gano'n. So parang ako, natuwa naman ako and I want to share this. I mean ito 16 minutes na tayo. I want to share this kasi parang sana sana itong kakahanash ko is may matulungan, gano'n, if ever man. Eto, babasahin ko yung iba. Kinolek ko na lang yung ibang mga highlights nun kasi medyo, ano ba term yun, highfalutin, gano'n. Parang 'pag sinabi ko kasi na parang, "You are divinely guided," mga ganyan. Parang baka pagdudahan mo ako agad. So, pero gano'n yung sinasabi ng iba. Pero masyado naman feeling ko parang masyado naman akong mataas nun 'pag gano'n yung 'pag gano'n yung mga sinabi ko sa inyo. So, shinare ko na lang yung iba na magbe-benefit somehow sa inyo. Eto magaganda. Ah, don't look back, don't second guess, follow your passion. Parang ito yung time kasi na ano, parang relevant 'to sa'kin na parang, oo nga 'no. Kasi ako iisip ako ng mga bagay na ano sasabihin ng ibang tao, parang paano ko i-a-address 'to. Parang medyo baka hindi nila matanggap 'pag nagsabi ako ng truth. But somehow, am I passionate with this work? Yes. Kasi parang nag-iisip ako na, oo nga 'no, meron bang mga tao na yeah, like oo, meron mga tao na naghahanash ng mga bagay na mga nangyayari sa paligid, 'di ba? Or minsan mga political gano'n. Pero hindi naman 'yun yung sa'kin, Hindi 'yun yung hindi 'yun yung hindi 'yun yung trip ko, hindi 'yun yung niche ko, gano'n. Parang wala akong masyadong maiko-comment about sa mga gano'ng bagay. Pero um, in reading people or in changing, um generational cycles or patterns, makakapag-input ako diyan kasi ang dami kong ang dami ko na nakita, ang dami ko ng na-encounter na ganyan. Next, eto. The energy was siphoned from you. Call your power back. So parang ang gusto lang nung sabihin is, meron, yung passion natin, yung joy natin sa sarili is somehow na tanggal sa atin and we need to call that power back. Alam mo ba yung scene dun sa alam mo yung Agatha? Agatha and the oh my God, mapagtawanan niya ako dun sa title. Nakalimutan ko yung title, but something about Agatha, 'di ba? Si Wanda, tapos si Agatha, gano'n, mga witch sila. Kung napanood niyo na yun, meron dong scene ng si Agatha, gano'n. Parang, yung power kasi ni Jen doon is kinuha ni Agatha, pero never niyang sinabi, gano'n. So, parang na-discover ni Jen
dun sa at the end na nasa isang scene na parang, "Teka, ikaw yung kumuha nung power ko." Ganyan. Then ano, parang parang, "Give it to me, parang ibigay mo sa akin yun." Tapos ayaw ibigay ni ano, ni Agatha, gano'n. Tapos gumawa siya, nagsabi siya ng ano, ng spell or ng incantation na kinuha niya yung power niya pabalik, na from parang since Agatha siphoned her power, Jen siphoned it back to her. So kinuha niya yung kung ano yung totoong sa kanya. I hope it makes sense. Parang gano'n. Kasi napansin ko, generational traumas cycle, ang daming power na nawala sa atin because alam mo 'yun, dapat tuloy-tuloy yung growth natin, eh, from mula nung pagkabata natin. Kaso ang problema, people, society, parang may mga tao na mainggitin, may mga tao na may sarili silang, um, agenda kung bakit nila ginagawa yon, inggit, insecurity, mga ganyan. So, ang ginagawa nila is trim down na nila yung mga, I mean, young people, yung mga passion na halimbawa, you're an artist, sasabihin na wala namang pera diyan sa ginagawa mo, 'di ba? Parang nonsense 'yan. So ikaw, panghihinaan ka na ng loob, hindi mo na itutuloy. Or sabihin natin na, ano bang hindi artistic, mostly kasi 'pag mostly sa mga, artistic 'yun na ano, yung mga bata. Ayun, sabihin natin na yung bata is masyado siyang matalino, marami siyang alam. Like yung kinukuwento ko, 'di ba, masyado akong madaldal nung bata ako. Pero ano nangyari, lagi nila akong, um, lagi nila akong sinisita about dun. Parang they want me to ask myself na, ay sorry, medyo mali ako dun. Parang gusto nila akong magduda sa kakayahan ko, gano'n. Like, "Saan mo ba nakukuha yung knowledge na 'yan?" Gano'n. Parang, "Sigurado ka ba diyan?" Alam mo yun, yung pino-point nila kung yung parang sa ngayon na pino-point nila, "Anong source mo?" Mga gano'n. So, dun pa lang down na nila na yung kakayahan mo na sana malaya kang nag-e-explore or nagha-harness nung, knowledge mo, 'di ba? Kaso yung mga tao is nai-insecure sila kasi hindi sila gano'n, eh. So tini-trim down ka nila, and that's what I meant by, the energy was siphoned from you. Call your power back. So kung ako, lahat nung ano ba, lahat nung passion, lahat ng joy, lahat nung, mga yung, lahat lahat nung kasiyahan ko when I was a child, 'di ba? Lahat 'yon is na ano, eh, na na it was hidden, in the box. Kasi parang tinago ko na lang 'yan kasi, "Ay, magagalit sa akin. Ay, may maiinis na naman. Ay, may mai-insecure na naman." Itago ko na lang lahat ng, kakayahan ko kasi ano, ayoko ng conflict, ayoko ng stress, ayoko ng may masabi yung mga tao. So, itatago ko na lang, gano'n. But alam mo 'yun, hanggang kailan? Hanggang kailan mo na gano'n? Parang sayang yung time, but the universe is telling me, the universe, the divine is telling me, or if I'm going to share it with you, the universe is telling us na, "No, hindi ka mali, eh. Walang mali sa'yo. Parang, ah, you are supposed to live the life that you want. You have this power na binigay sa'yo when you are young. Your, uh, your your joy, your happiness, your passions, nasa iyo na yun, eh. Ang problema, our society is masyadong, alam mo yun, we are living, um, in an old world na
nandun tayo lagi sa survival mode, nandun tayo lagi sa scarcity, nandun tayo lagi sa hierarchy na hindi ka po pwedeng maging magaling kasi kailangan ako muna yung magsha-shine. Yung mga ganun. So, lahat ng bagay na yon is nawala sa atin no when we are young. And siguro ngayon, this is our time na, alam mo yon, instead na, yeah, we are going to recall our power back, pero instead na, alam mo yon, gamitin siya na parang, kami naman yung bida ngayon. No, we need to change things, change pattern para we have to learn from that lesson na hindi na natin siya ipapasa sa susunod na henerasyon. Alam mo 'yun, I mean, I cannot do this on my I cannot do this on my own. Parang 'yun yung isa kong worry kung bakit hindi ako makapag-discuss, hindi ako makapag-video ng tungkol sa mga ganyan na sensitive yung topic. Kasi ang hirap, ang hirap na may ma-o-offend, 'di ba? Parang hindi ko kayang mag-isa or siguro baka meron ng ibang gumagawa, baka meron ng ibang naglalakas ng loob, hindi lang siguro sila nagvi-video ng ganito. Siguro in their own ways, um, alam na nila or baka ikaw na nanonood, baka alam mo din and may ginagawa ka na din. It's just that hindi lang vocal, gano'n. Pero you are doing moves silently. Para ang naisip ko dito is hindi kasi siya yung changes, hindi siya kaya ng isang tao lang. Kailangan kasi collective 'to. And ako parang yung feeling ko, nung in the past week na ano kaya i-vi-video ko next, para akong maliit lang na parang I'm a small candle in the dark, gano'n na parang 'pag nagsalita ako baka para bigla biglang hipan lang ako ng mga tao because parang, "Sino ka? Parang anong karapatan mong magsalita?" Gano'n, parang ano ba? Pero naisip ko, okey, sinong gagawa nito? Parang paano paano natin mabe-break yung cycle? Paano natin mabe-break yung cycle kung walang magsisimula, kung walang gagawa, kung walang magkukuwento, yun, magkukuwento ng sarili nilang story. Paano? Like minsan kasi yung previous generation parang ramdam ko sa kanila na ayaw din naman nila. It's just that nakasanayan na nila, eh. It's just that 'pag nandun na sa mga gano'ng setting, parang matic na magsu-switch na lang sila bigla na competitive mode na sila, parang parang plastikan mode. I mean, sorry for the word, ha. Parang gano'n yung nakikita ko, when I was young, na parang gano'n ko nababasa yung mga matanda na parang kita mo sa kanila na parang, "Oh, hi. Oh, mare musta?" Parang, "Uy, basta ganyan-ganyanan sila." Pero parang, Diyos me naman, biglang, ito yung mga anak ko, ganyan-ganyan. Ta's kumpara-kumparahan na sila, gano'n. Or, "Kamusta na kayo?" Ganyan. Okey-okey pa yung kuwentuhan ng umpisa then bigla na lang, alam mo yun, ikukumpara nila yung mga physical, yung mga itsura nila, mga narating nila sa buhay, bilangan ng ano ba yun, ng pera sa bank account, gano'n. Tapos later on, ayan na, biglang makakarinig ka na na parang, "Ay, si ano umalis ng maaga," gano'n. "Ay, gano'n, si ano umiiwas." Yung mga gano'n, like, dun pa lang sa ira nila, may mali na, 'di ba? Tapos parang ako medyo antsy ako na parang, ano pang sense ng platform na 'to kung hindi ka mag-a-address ng something na
spiritual awakening na rin lang naman ang tinatopic mo or manifestation. Like, oo, yeah, ba't ba nagma-manifest yung mga tao? Bakit ba nag-a-affirm? Kasi somehow hindi nila din gusto yung sitwasyon nila sa buhay. Gusto nila mag-manifest ng magandang buhay. Like, bakit ba may mga tao na magma-manifest sila na gusto ko na alam mo yan? Sana magkaroon na ako ng work para makahiwalay na ako para so I can live on my own. Yung mga ganun. I mean, sorry ako, medyo nagiging random ako. Pero, minsan may nakikita rin kasi ako na ganun eh. Na gusto na nila na makahiwalay, gusto nila ng peaceful na buhay, gusto nila na malayo, or gusto nila na mag-ibang bansa kasi hindi, at least doon, hindi naman nila kakilala yung mga tao doon na kaya nilang i-endure nila kung ano man yung meron doon as long as malayo sila doon sa mga tao na toxic. Oh my God. Yun yung mga tao na parang, damn, I can feel you. I can feel you. Kasi ako, ayoko talaga, ayoko na ng, ayoko na ng mga tao ngayon. Parang gusto ko na lang magganito, magkwento na lang, and then, poop, bahala na kayo kung anong masasabihin nyo tungkol sa akin, ganun. Pero basta ako, nasabi ko na to. Yung mga ganun na lang, kasi ayoko na makipagtalo sa mga tao, ayoko na makipagdiskusyon kung ang ending lang natin is, alam mo yun, magagagawan lang tayo dito. Parang, ako, sorry, sana hindi ako maban dito, pero parang ako, sobrang gagong, parang sobrang ginagawa na ako ever since I was young. Na parang tahimik lang ako. Smile na lang ako kasi parang ayoko ng confrontation. But then, darating ka sa point na parang, hindi eh. Kailangan, parang ayaw ko nang makita to sa sa bagong generation, sa ibang tao. Kasi parang, kailangan meron naman tayong changes, di ba? Parang we are living in this world na parang pa-degrade siya ng pa-degrade. Parang hindi natatapos yung problems. Like, dumadaan lang siya na dumadaan sa mga tao. Yung karma is just passing from one person to another. Cycles within cycles. Parang, kung hindi tayo magsisimula, paano siya slow down? Paano siya, this may sound like parang okay, hero ka na. No, it's not like that. Again, this is something that is collective, pero I want to contribute on something na para siguro kung ito man yung contribution ko, like I'm just waiting for someone na makakanood and makaka-relate because possibly there will be people na makakanood and then parang I don't have time for this. Parang may work pa ako bukas. Parang ayaw ko ng ganitong stress. Obviously, may mga ganun din ng mga tao kung ma-encounter. But, di ba, kung hindi ko itatry, kung hindi natin itatry, I mean, hindi ko naman sinasabi na, magbukas din kayo ng sarili niyong channel tapos ganto-ganto din kayo. Like, siguro, ano ba, in your own way, anong mga goals yung gusto nyo na ma-achieve na tingin nyo hindi siya magawa ng mga tao sa paligid ninyo? Something like that. Kung halimbawa, wishful thinking lang sa inyo, example. Halimbawa, wishful thinking lang na magkaroon ng business dun sa family. Like, walang mag-dare na maggawa ng business because lahat takot. Like, what if ikaw yung magsimula ng business? Parang ganon, di ba? I think that is an example of breaking generational cycle. Or,
or curse, something like that. What else? What if in your circle of friends, ganon, parang lagi na lang kayo magkakasama ng mga kaibigan mo pero walang may gusto na walang may gusto na mag-leap, walang may gusto na mag-explore kasi nahihiya kayo na, oh my God, baka pag naungusan ko yung iba kong kaibigan, baka sabihin nila na, ay, nagbago ka na porket nakapunta ka na ng ibang bansa, nag-iba ka na. Ay, porket nakapagtrabaho ka na sa ganyan, nakalimutan mo na kami. Ganun ba, alam mo yun? Yung mayroon kang takot na maiiba, takot ka maging iba because ayaw mo na mahusgahan ka ng mga tao na kakilala mo. Ano pang ibang naiisip ko na example? Ayun, what if dun sa kung saan ka nagtatrabaho is alam nyo na to sobrang toxic na alam mo yun, mahilig kayo magsabi na sa intayin ko lang yung Christmas bonus then alis na ako. Pero nandun pa rin sila, 'di ba? Walang mag-dare na umalis because lahat takot na saan ka pupunta? Parang wala ka ng may malilipatan ka ba? Wala, dito na tayo nagtagal eh. Pag lumabas ka, sinong tatanggap sa'yo? Parang mahirap na maghanap ng work ngayon. Yung mga ganun, yung mga condescending. And then, what if ikaw yung mag-prepare sa sarili mo na, teka nga, makakahanap din ako ng ibang opportunities. And then, pag lumabas ako, susunod yung mga yan. 'Di ba? Marirealize nila na parang there's something wrong na hindi tayo pwedeng makulong dito. 'Di ba? Speaking of, nababasa ko dito is breaking barriers. So, ito sa nilista ko, breaking barriers. Ito. Maganda to. You're changing the way people see things and that's always been your purpose. Yan, kasama yun sa naging reading. Sakto oh my God, nagsasakto siya. Sumasakto siya sa in-explain ko. I mean, kasi yung mga in-explain ko is kung ano lang yung download sa naiisip ko, yun lang. I don't have any script in here. Ito maganda to. There's something that your soul is yearning to create. The divine is wanting to spark this inspiration inside of you. O sakto dun sa dinidiscuss ko, di ba? Like ikaw na nanonood, oh my God, ito pa. You are the first to break these cycles. So you on your own. Kasi possible na hindi naman magkakaiba tayo ng solusyon sa problema. Magkakaiba tayo ng solusyon sa problema, that's for sure. Ngayon, kung i-share ko tong video na to and meron makakanood and interested ka on the same cause to make a change, like anong change yung gagawin mo? How are you going to break barriers? How are you anong i-create mo on your own? How can you break the cycle? Yeah, how? What else? Maghanap pa tayo ng iba dito. Ito maganda to. Siguro dahil pa 38 minutes na lang din ako. I-skip ko na lang yung iba kasi marami din ako nasulat. Parang every reading kasi parang nilista ko lang kung ano yung highlights. Ganun, iba-ibang tarot card readers yon. Pero nilista ko yung mga nag-inspire sa akin na hindi, sige, push tayo. Isip lang tayo ng ways kung paano natin ma-deliver ng maayos yung message natin. Pero if ever na may masasagasaan, may masasaktan, I guess, hindi natin maiiwasan yun. Kasi hindi natin mapiplease lahat ng tao. Ganon.
Ito yung isang ito yung isang nagustuhan ko dito. Don't boo yourself off stage before you get up there. Kasi 'di ba madalas wala pa tayong nagagawa, wala pa tayong nasisimulan, pero kinokontra na natin yung sarili natin na mga ideas. Don't boo yourself off stage before you get up there. 'Di ba? Hindi pa tayo nakakakit ng stage. I mean, sabihin natin na wala naman tayong meron tayong goal, pero it doesn't mean na we are bragging something na pag nagawa ko 'to, sabihin magaling na ako. No, it's not like that. Parang merong place ang lahat ng tao. Merong opportunities para sa atin. It's just that we have to follow our passion. We have to follow our heart. 'Di ba? Kasi yung society masyado na tayong parang kailangan naka-mold ka lang sa isang sa isang dream. Parang alam mo yun, ano yung term naisip ko kasi is American dream. Parang yung typical na ang goal lang natin sa buhay is you're going to have a house, a car, have family, ganon. Pero magkakaiba kasi tayo ng life path sa buhay. Yun yung hindi ma-accept ng society, hindi ma-accept yon ng old generation, ng old world, na even sa kanila din naman may mga tao na iba yung path sa buhay. Parang hindi lahat nagkakaroon ng family, hindi lahat nagkakaroon ng partner, hindi lahat nagkakaroon ng children, hindi lahat nagkakaroon ng successful na buhay. Magkakaiba kasi magkakaiba din yung lessons natin. And so far, yun yung napansin ko sa older generation na dapat ang mindset nila is dapat mag-fit ka sa tradition, mag-fit ka sa kung ano yung nakasanayan, mag-fit ka because ano na lang ang sasabihin ng ibang tao. Those kind of words na napaka-toxic for me. And ayun, yun yung pinag-iisipan ko na gawan ng mga topics kasi I can discuss something about manifestation. I can share anything also like that about mga topic na ganon. Pero hindi ba maganda din na makarinig ka ng hindi pala ako nag-iisa sa ganitong problema. Hindi pala ako mag-isa na akala ko ako lang yung nakakaisip na there's something wrong. Hindi pala. Meron palang ibang tao na nag-undergo din sa kung ano yung pinagdaanan ko. Na hindi naman natin kailangan ng, anong proof? Ganon, parang, hindi natin, paano ba't mo lalagyan ng proof? Hindi mo pwedeng i-record lahat. I mean, kasi ngayon, di ba, may mga tao na umiiyak and then nire-record nila. Oh, that kind of thing doesn't exist. Like 10 years ago. 15 years ago, 20 years ago, 30 years ago. Walang matinong tao na i-record nila yung sarili nilang downfall, mishaps, mga low episodes, low moments ng buhay nila. Walang matinong tao na magre-record ng ganon. Maybe siguro magsusulat sa diary. Yun yung pinakamalapit. Pero, I don't know. I don't know kung paano ko to gagawan. Pero, isa lang ang sure na parang yung moment na to is binigyan ako ng energy. Like, nag-align yung mga videos na nakita ko. And eto, my God, 44 minutes na ako. Ayoko as much as possible, ayoko na mag 1 hour. Pero may isang TV series ako na napanood. Well, actually, hindi pa siya series kasi kakapanood ko pa lang ng pilot episode. And feeling ko, oh my God, ang ganda pala. Alam mo ba yung Abbott Elementary? ABBOTT Elementary. I'm not sure kung saan mo siya isa-source. Saan mo siya papanoorin. Pero kakapanood ko lang na
unang episode kahapon. Like noon kasi naririnig ko na siya kaso parang ayoko siyang panoodin because parang pinapanood na siya ng ibang tao. So parang medyo, alam mo yun, ayoko nung bandwagon thing. I mean, respect na lang kung gano'n kang tao pero it's just me, ayoko lang ng gano'n. And then sinubukan kong panoorin kahapon parang, okey wala akong mapanood na iba. Parang yung ano ba yung palabas, yung Severance ayoko pang tapusin, gano'n. What else? Yung White Lotus, gano'n. Parang wala pa siyang bagong episodes, gano'n. Yan, yung gano'n yung mga gusto kong palabas, yung mga something na nakakayanig ng ano, ng pagkatao. Napapaisip ka na, "Oo nga 'no?" Yung mga gano'n. Ayoko nung iba. Oh, well anyway, sorry lumalayo ako. Yun, Abbott Elementary. Napanood ko yung pilot episode and dun ako nawindang na, "My God, ang ganda pala niya." Na meron palang ganitong klase na parang, "Eto yung nangyayari, eto yung dapat na pinagtutuunan natin ng pansin." Yung mga concern na realidad at this is reality. Pero alam mo yun, parang alam mo na may mali, pero walang pakialam yung mga tao and walang magbabago kung walang papansin. Walang magbabago kung walang magsasalita. Yung something like that. Kasi may tutunog. Kasi gano'n ko siya gano'n ko gano'n 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 nag-resonate sa'kin yung palabas. And natuwa ako dun sa pilot episode pa lang yun na hindi ko alam kung ano yung mga susunod. Pero kung napanood mo na, then good for you. Like, hi. Pero dun ko nakuha yung title na It's a Calling You Answered. Hindi ko masyadong kabisado yung mga characters, pero gusto ko yung pinaka-last na part nun, nung pilot episode. Because yung isang babae dun kasi ang sabi niya, "Look, we do." Nawala ako sa ano, ire-reen ako sana. Pero basta yung sabi dun ni girl is, "Look, we do this because we're supposed to. It's a calling you answered." Gano'n. Parang yun yung ang una ata niyang sinabi is parang, I can make money more on the streets." Para kasi yun na yung part na nakuha nila yung rug, um, in a way na hindi siya traditional. Kasi para medyo illegal nila nakuha yung mga rug, which is yun yung gusto ni Janine, yung character dun, yung bida dun, gano'n. Kasi sino yun? Yung si Ava na principal is, nakakuha sila ng funds pero pinagkulay niya ng buhok tapos um, ginawa niya ng signage yung school nila, which is alam mo yon, malayo dun sa needs nung nakararami nung mga bata. Ginamit niya on her na pansarili. So anyways, yun yung part na may part dun sa dulo na medyo conclusion part nung episode na sabi nung isa dun na character is, "Look, we do this because we're supposed to. It's a calling you answered. And this is it. And this is what I'm doing." I don't know. Hindi ko, I mean, sabi ko nga na sa mga previous ko na episodes is hindi ko naman alam kung saan mapupunta ang Chasing Mid-Heaven. Hindi ko alam. Ang nasimulan ko lang na, oh my God, angel numbers, spiritual awakening. Pero hindi ko alam kung ano yung iba ko na matatakal na topics. Hindi ko alam kung ano iba ko na ipa-podcast, gano'n. Parang mas gusto ko na mga light lang dapat na topics. Kaso yung binibigay sa akin ni universe is parang, ay, ang lalim. Gano'n, parang hindi puwede. May masasaktan, may masasagasaan. Kailangan kong i-word 'to na gamitan ng words na, alam mo 'yun? Kaso 'pag diniscuss mo yung mga generational patterns, nakakainis talaga, nakaka-stress.
And yun yung mga na-conceptualize ko nung mga una. Like, ano ba yun? Yung sinabi ko nga lang na si Millie Bobby Brown, 'di ba? In-address niya yung mga ah yung mga nagsulat, ng mga nag-journal na yung mga journalist na nagsulat ng articles her na about her image, 'di ba? So parang sa akin, this is the time na mag-step up naman tayo, 'di ba? Like hindi lang siguro ako, parang siguro ikaw kung interested ka in your own way, 'di ba? Kung meron kang napapansin na, "Teka, mali 'to. Teka, hindi na 'to tama." Siguro hin siguro dapat mag-step up na tayo na hindi naman sa pupulisin natin, hindi naman sa papansinin natin lahat-lahat na lang. Yung tipong mga alam mo yun, yung magrereklamo na lang tayo sa lahat ng mga maliliit na bagay. Hindi naman siguro gano'n. I mean, let's be rational pa din. Pero yung alam natin na mga may impact sa growth ng ibang tao, may impact sa lalo na yung for the younger generation na hindi na dapat mag-crossover pa yung maling practices noon from older generation na lumipat sa atin as millennials and then lilipat sa Gen Z pala, Gen X na pala. Yeah, from the boomers, the Gen X, the boomers, the Gen Y, which is sa atin, millennial, and then Gen Z, and then next generation. Alam mo yon, may mga practices na dapat wag na nating gawin kasi hindi tayo mag-grow eh. Walang mag-i-improve. Walang, lagi lang matotraumatize yung mga bagong generation na in the future, I mean, isusumbat din nila yon sa generation ahead na bago sila. Like imagine, siguro syempre yung mga millennials dito is meron ng, some of you have children, ganon, or maybe some of you maybe have partners pero hindi kayo nagplan na magkaroon ng family, ganon. I mean, it's up to you. I don't not like to intervene with your choices in life, but imagine na kung halimbawa the next generation sasabihin nila na, "Oh, yung mga millennial parang napaka-problematic nila because of this and that." And then sasagot tayo na, "Oh, kayo nga, nung panahon nga namin ganito kami, ganyan kami." Na you're going to put the blame uli dun sa generation ahead of us na kasi napulot namin yan from this generation. Yung trauma na yun is galing from this generation. 'Di ba? Tapos papasa dun sa bagong generation na irereklamo din nila yon. Tapos yung susunod na generation, irereklamo din nila. Alam mo yun, hindi siya natatapos. And eto na lang, lumalayo uli ako. Sorry. Lumalayo ako. Eto na lang, last. Parting, parting words kaya ito. Galing uli dun sa Abbott Elementary, yung first episode, yung pilot episode, yung last na line. Si Janine yung nagsabi nito. Sabi niya, "You have to find a way, get things done yourself, even if the way you do them is outside the system." Kasi yung yung sa episode kasi na yon, yung rug o yung rugs is nakuha nila illegally. Kasi nga yung funds is nagastos. Wala silang pagkukuhanan. Pero kasi merong bata or may mga bata na nangangailangan ng rug because they have some issues at home. And Janine wants to help them. So, what she did is, ay parang yung sabi ni, I think
si Barbara ata yung name nung character do'n. Gano'n, parang sabi, "And what will you do? Steal?" Gumano siya. Tapos sabi ni Janine is, "No, but" ta's tumingin siya sa camera and then, "But I know a person who knows another person." Ay, sorry. Parang, "I know a guy who knows another guy." Parang gano'n yung sabi niya. So, parang do'n nag-start na nakahanap sila ng solusyon without them, teachers, um, using their own money. Kasi alam nila na maliit yung salary nila. Something like that. I mean, panoorin mo na lang. I mean, sorry, nagsispill ako ng mga ng spoiler. Pero panoorin mo kasi ang ganda niya na episode. And tingin ko maganda siya na series kasi mataas yung ratings niya eh. And tingin ko, papanoorin ko siya sa mga susunod na araw. Ganon. Na-excite lang ako. Sorry, medyo random. Pero doon ko to tatapusin. Kasi yung episode na yon, like napanood ko lang siya kahapon. Kahapon na kung saan nag-connect na. Parang ando na ako sa okay na naka-receive na ako ng energy, ng lakas ng loob from those tarot card readers na, like the universe intervened and they said na huwag kang panghinaan ng loob na yung content na gagawin mo is, just do it anyway. Ganon. Like, meron ata ako dito na sulat na ganon. Just do it anyway. Kasi yung mga tao, wala naman silang magagawa eh. Parang kung ano man yung sabihin mo, wala na silang magagawa doon. Because somehow, do not fear of judgment. Kasi lahat tayo magkakamali din eh. Pero doon sa pagkakamali na yon, I mean, may mga tao na mag-a-agree sa'yo, pero meron din mga tao na hindi mag-a-agree. So, bakit mo kailangan mag-overthink? Just do it anyway. And sabi nga dito, do it anyway. Do your version of it. Put it out there. So, here we go. We're going to put out the knowledge. We're going to put out the change. So, hindi ko alam kung paano ko i-word yung mga susunod ko na videos. Hopefully, hindi naman ako makasakit ng damdamin because ang point ko lang is, for people to understand na, man, maling-mali kayo dito. You have to understand na mali kayo dito and wag na natin tong ulitin. Ganun lang. Pero, syempre, usually kasi pag mga matatanda, ang napansin ko na pattern is hindi na sila, alam mo yan, ayaw na nilang mag-sorry. And yeah, madalas yan. Wala akong narinig ever na matanda na nagsasorry. Pag tumatanda ang isang tao, mas lalo nagiging firm yung mga, kung ano yung kinalakhan niya, kung ano yung paniniwala niya. Hindi mo na sila mabebend. So, kanino ko to i-address? 'Di ba? Those people na open-minded, those people na maybe millennials, kaedad ko. Maybe those na younger generation because hindi ko malalaman kung na-experience ba to ng bagong generation or baka naman tumigil na siya doon sa henerasyon kung saan ako belong. 'Di ba? I do not know. Hindi ko malalaman. But ang bottom line, ang point ko dito before I end it, 1 minute na lang kasi, is that, contribution. If we want change, if we want world peace, kailangan natin mag-contribute. At some point in our lifetime, this life, we need to make change. Kailangan mag-contribute tayo.
Kasi collective yung change eh. Hindi to kaya ng isang tao. Hindi to kaya ng isang group. Hindi to kaya ng isang, particular people, set of people. Kailangan may mag-contribute na isa-isa ng ambag nila to make this world a better place. Bye.